simbahan. Now, I want you to understand, it would be better for us to understand the, the personality of God, the attitude of God, and what God has promised to us kaysa naman sa isang bagay lamang na maliit. No, mas magandang makita natin yung promise kaysa sa peso lamang. Di ba? Maliit na bahagi lang yun ng pangako ng Diyos. Okay? So, sana po munawaan natin ang mensaheng ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami po salamat sa talata na binasa namin at sa mga talata pa na babasahin po namin. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa po rito. Salamat sa presensya, how I wish, O God, na hindi lamang ito ng mga kapatiran ang nandito, kundi marami pa po sana mga kapatiran makaunawa po nito. And they should not take this passage for granted. Naway maunawaan po nila ang totoong meaning po nito. Salamat po, O Diyos. Pagpalaan niyo po ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of the Lord. Okay? Now, everybody pay attention as I lay down the introduction para hindi niyo po ma-miss yung breakdown. Don't miss the background. Okay? So, makikita po natin dito ay hindi lamang po ito ang unang, hindi po ito sa talatang Malakay, chapter 3, verse number 10, hindi po ito ang kauna-unahang mention ng salitang tithes. Okay? Hindi po ito ang kauna-unahang pag-mention ng salitang tithes. Okay? And in fact, this is already inside the law. But tithes was mentioned even before the law. Okay, follow me carefully. Now, ang first thing na makikita po natin dito ay nagsasalita si Malakay na messenger ng Diyos. So, Malakay was a prophet of God and belongs to the minor prophets. Pero makikita nyo, he is God's messenger and he is bringing the message of God to the Jewish people, not just an ordinary people, but they are the people of God. But itong mga taong ito, mga kapatid, itong mga Jewish people na ito yung mga nakalimot sa pangako ng Diyos sa kanila at nakalimot sa kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Okay? Nakalimot sa pangako ng Diyos at inignore nila yung pangako ng Diyos, kaya hindi na po nila alam ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Okay? If you want more information about these people, you go to the book of Haggai. No? Sa book of Haggai, makikita niyo po dyan, sa chapter 1 pa lamang, kung ano ang priority. The fact that these people, if you want to prove who these people are, you can read the book of Haggai, even in chapter 1. That you will notice that these people, God is no longer their priorities. God is no longer their priority. That's what I mean. Okay, hindi na po ang Diyos ang kanilang first priority sa buhay po nila. You see? So, kaya sila tandaan nyo, ito yung mga tao na galing doon. Galing din po ito sa pagkaalipin nila ng mahabang panahon, 70 years in captivity. That's in Babylon. Okay? So sila po yun. And then paglabas nila, binigyan na po sila ng kalayaan, and then nag-build na po sila ng kanilang mga tahanan mga kapatid, pero nakalimutan nila ng Diyos. So ito yung kausap ni Malakay. Okay? And then ito po yung mga tao rin na under the covenant of God. Okay, by the way, the covenant is an agreement. It might be a conditional and unconditional. Pag sinabi pong conditional, it is just like a bilateral agreement. Okay? Is everybody listening? Let's learn from this, mga kapatid. Okay? Sabi ko sa inyo, pag nasa simbahan kayo, we are here more
we are more of education rather than religion. Okay, let's make God real in our church and even our individual's life. Okay? So meron pong tinatawag na conditional covenant and unconditional covenant. Now, the conditional covenant is a bilateral. Ibig sabihin, may dalawang nagkakasundo na gagawa sila parehas ng kanilang pinagkasunduan. Alright, one more time. Ang bilateral ay kasunduan ng dalawa na parehas sila ngayon tutupad sa kanilang kasunduan. Both of them has the ability and the capability to do and to perform what they had been agreed. What they have been agreed with. Okay? Nasundan niyo po yun, mga kapatid? Kung ano yung napagkasunduan ng dalawang party, kapatid, ay gagawin nilang dalawa yon. Parehas sila magpiperform noon. Pag hindi pinerform, yung isa, yung kasunduan nila, nababaliwala na po yung kanilang tinatawag na kasunduan. Okay? Maliwanag po. Come on, talk back to me if you can. All right. Now, pag sinabi naman pong unconditional, that is unilateral. Ibig sabihin, ang isa lamang ho ang may capability na magtupad sa kanyang kasunduan, sa kasunduan nitong dalawa. Dalawang nagkakasundo, pero isa lamang po ang nangangako na siya, ito yung gagawin niya. That is unilateral and unconditional. Did you get that? So, itong covenant ng Diyos kay Abraham is unilateral. Okay? Ang Diyos lamang ho ang may kakayanan. Because He is the one, He is an unchangeable God. Okay? Unlimited, unchangeable God. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. In fact, if you will read chapter 4 or chapter 3 of the book of Malachi, you will find out in verse number 6 na pinapakilala niya kanyang sarili that He said, "For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed." Okay? So sabi niya, I change not. So naunawaan niyo na po yun, mga kapatid. Naunawaan niyo yung covenant? Alright. Now, so makikita niyo, mga kapatid, so ito yung kausap ng Panginoon. Ni Malachi. Now, which is, Malachi is the what? Who is he? Messenger of God. Come on. Messenger of God. Okay? Now, siya yung nagdadala ng mensahe ng Diyos doon sa mga tao na humiwalay, kapatid, sa kasunduan. Okay? Now, ang kasunduan dito, mga kapatid, is na ang Panginoon ay, ang covenant ng Panginoon kay Abraham ay tatlong bagay. That is in Genesis chapter 12, chapter 15, and also chapter 17. Okay? Now listen, here's the thing. Na ang Diyos ay may promise sa kanila, may promise ang Diyos kay Abraham na patungkol sa lugar. Ito yung promise, about the land, and about the seed, and personal and universal blessing. Okay, that God will bless Abraham personally, and even the seed of Abraham will be blessed. About the seed, about the land. Number one, the land, ang pangako ng Panginoon kay Abraham pagdating sa land is what? There is a promised land. Di ba? Canaan is the promised land. Dadalhin ko kayo, iwanan mo yung Ur. Okay? Iwanan mo yung Ur. And then, dadalhin kita sa promised land na mas malawak kaysa yung nasasakupan ngayon. Okay? Number two, about the seed. Ano yung seed? And that God will multiply the seed of Abraham. Okay? How about the personal? That God will bless Abraham personally and also universally. Sapagkat, mamaya, babasahin natin yung talata, mga kapatid, na sabi ng Panginoon kay Abraham, pati na ang buong bansa. Yung families. The families will be blessed through you. Okay?
The families will be blessed. The families of the earth will be blessed because of you. Okay? All right. So that's a promise. That's a covenant, mga kapatid. Now, so dito po muna tayo kasi maraming nagsasabi na tinitake nila itong talata nito sa Malakay chapter 3 na nakafocus lamang po sila sa tithes and offering. Okay? Which is, pag nag-focus ka po doon, hanggang doon ka na lamang, hindi mo na gaanong makikilala ang Panginoon. Pero, ayon sa background na sinasabi ko po sa inyo, ang gustong mangyari ng Panginoon ay bumalik yung mga tao na humiwalay sa covenant. And so, God is trying to re-educate them through His prophets, Haggai and Malachi. Okay? So, ini-educate sila ngayon, nire-re-educate, nire-refresh sa kanila yung covenant na yun. You see? So, makikita natin dito mga kapatid, ang problema ng iba, kinakatakutan po yung tithes kasi iyon ang mababawas sa iyong budget, sa iyong sweldo, sa anumang ginagawa mo, sa anumang pag-aari mo, mababawas yon. You see, yan ang sinasabi ko kagabi sa aking lesson sa subject ko, mga kapatid. Maraming na-obsess sa kanilang possession. You see? So, marami na na-obsess. Kaya, hindi nila ma-release kung anong meron sila, pero na-obsess sila kung anong meron sila. Alright? So, that's the thing. That's a problem, mga kapatid. Now, so here's the thing, kapatid. Ang tithes dito, kapatid, minention lamang ni Malakay upang isa sa mga instrumento na ipaalala sa kanila kung sino sila sa harapan ng Diyos. You see? So in other words, ito po ay connection nila sa Diyos. Sinasabi ng Panginoon, you give your tithes, not because God is follow me carefully, not because God is interested with your 10%. God is not interested of your 10%. And just imagine, kapatid, please, let your intelligence, kapatid, work. Tingnan niyo mabuti ngayon. Sinong gumawa ng langit at lupa? Sino nagsabing the earth is mine and the fullness thereof? It is God. God who owns the cattle, the gold, and the silver. And now He is interested with the 10%. Kalukuhan to. Siyang may-ari ng lahat, tapos magkaka-interested, parang pakiramdam niya, pulubi siya pagka wala siyang 10%. Now, another one. Sabi niya rito, that there might be what? You bring your tithes and offering, that there might be what? Meat, pagkain. Yan ang ibig sabihin po niya. Pagkain sa aking, where? Where? Storehouse. Para may pagkain siya sa kanyang gawain. Now, listen, there's another issue, mga kapatid. Do you think kung hindi ang itong mga taong ito ay hindi magbibigay sa Panginoon, ibabalik sa Panginoon yung 10%, at sila'y mag-o-offer, because in every offering, kapatid, remember, that this offering, because they already turned their back to God, ano po ang nangyari? They are not already, they are no longer making offerings. Kasi sa bawat offerings, kapatid, may part po dyan yung mga priest. If you study the book of Leviticus, may part po dyan. Sino sa inyo nag-study na rito sa Bible school, narinig yun na yan? Alright? Sa book of Leviticus, yung mga priest po dyan, may bahagi po yan. Okay? Yung mga priest. Okay? Now, ang tanong ko ngayon, halimbawang hindi ka gumawa ng offering, but these people, itong mga taong ito, because they already turned their back to God, hindi na po sila nagbibigay ng 10%, hindi na po sila nagbibigay gumagawa ng offering. So wala nang part yung mga priest. Now, but the question is this, halimbawang hindi rin mangyari talaga yon, na hindi sila magbibigay ng 10%, hindi na rin sila gagawa ng offering, tanong, hindi kaya suplayan ng Diyos ang pagkain ng mga priest? Come on. He owns everything. He owns the cattle. Huh? Kaya. So what is really the purpose of this?
Ginigising niya po at ibinabalik niya yung mga tao na nakalimot na sa covenant, sa kasunduan. Binabalik nila. Sabi ng iba, eto kasi sa law na. Kaya, because this is already in the Old Testament, then we don't need it in the New Testament. You see, it looks like freedom from, giving. Di ba? Parang, ay, salamat. Nasa New Testament na tayo, hindi tayo obligadong magbigay ng 10%. You see? So kung ano na lang ang binubukal ng puso natin. You see, kalahin mong binubukal ng puso mo, anong klaseng puso meron ka na ibubukal mo sa Panginoon? You read the book of Haggai. And actually, Malakay chapter 1, kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, kung ano ang ino-offer nila sa verse number 7. Verse number 7, all right? Are you with me? Malakay chapter 3, verse number 1. Malakay chapter 1, verse number 7. Are you with me na? Ye offer what? Do you think God deserves it? Do you think ang Diyos ay karapat-dapat ofera ng polluted na bread upon mine altar? Sabi niya, and ye say, wherein have we polluted thee? And that ye say, the table of the Lord is contemptible. Sabi niya, contemptible, pero tingnan niyo kung anong ino-offer niyo. Tingnan niyo kung anong inilalagay ninyo sa altar ko. Polluted. Ngayon, sa wika ngayon, kapatid, makinig na mabuti, everybody heads up. Yung mga hindi naniniwala sa 10% sa tithes and offering, anong wika nila ngayon? Hindi polluted. Pinaltan lang nila yun ayon sa binubukal ng iyong puso. If you cannot give 10%, which is just the ground, that's the flooring, kapatid, and that's not the ceiling. Kung hindi mo maibigay yung flooring, gaano pa kaya yung ceiling? So what are you offering to God? Come on, talk back to me if you can. So, this is not really about it, kapatid. But ang gusto ko makita nyo rito, mga kapatid, is paano kinukonect ng Diyos ang ganitong klaseng amount or percentage sa ating relasyon sa Diyos. You see, now God is just waking us up, waking the people up about the relationship with God. Because even in chapter 1, it talks about relationship. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Tingnan niyo, verse number 8. Tingnan niyo. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? Huh? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto the governor. Sige nga. Lalong-lalo na siguro sa congressman. Huh? Will he be pleased with thee or accept thy person? And now I pray you. Tingnan niyo mabuti. Verse number 9, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your person, saith the Lord of hosts? So, ano po ang patungkol dito, mga kapatid? Tungkol sa bagay na ito, okay? It's about relationship with God. Nakita nyo? Ang isang taong hindi makapagbigay ng maayos sa Diyos, walang maayos na relasyon sa Diyos. One more time, just in case nagbingi-bingihan kayo. Alright? Ang isang hindi maayos magbigay sa Diyos ay walang maayos na relasyon sa Diyos. Alright, palagi ko narinig ng lahat. Okay, now here's the thing, kapatid. Pag sinabi ng iba na hindi na ako magbibigay ng tithes kasi wala naman na yan sa grace. Wala naman yan sa grace. Nasa law yan. Ito yung mga nagsasabing ganyang salita na hindi niya alam ang Bible. Again, I've told you before when I started this lesson, or this message, this is not the first mention. Tithes in the book of Malachi is not the first mention of tithing. But it is just incorporated. Tithing is incorporated in the law.
But ang tithing hindi nagsimula dyan. And again, the very purpose here, kapatid, unawain niyo yung background, naunawaan niyo yung breakdown. Amen? See, so hindi po ito sapagkat wala na talagang makain ang house ng Panginoon. Sabi niya, that there might be meat in mine house. Sabi niya, so it's not really, pag hindi ka nagbigay, wala ng food sa house ng Panginoon. God can supply just like Paul said. You remember what Apostle Paul said? But my shall what? All my, according to his, he knows. Alam niya, mayaman ang Diyos. Kaya kapatid, kung ang mga Kristiyano na may attitude na hindi ako magbibigay kasi galit ako kay pastor, hindi nga ako magbibigay para wala yung makain. Kapatid, may Diyos. May Diyos. And you are not God. God is just giving you a privilege to enjoy more of His fellowship with you. All right? All right. Let's pause for a while, kapatid, para maunawaan natin mabuti. Okay? Eto na ngayon. Tithes and offering. You see that? So, yung offerings dito, kapatid, na ipaliwanag ko po sa inyo, it is not just katulad ng ginagawa natin ngayon. Meron tayo sa envelope. Okay? Meron tayong nakalagay dito, tithes, missions, transportations, building fund, first fruit. Okay? Now, nakalagay po dyan sa missions natin, yung missions talaga. Transportation, yan ang bunga ng love natin. So, nakalagay dyan, yung tithes natin is by obedience, by faith. Yung mission is by faith, kapatid. Because everything in the mission is by faith. Yung missionary natin, napunta sa field by faith. And then by love, ginagamit natin ito mga kapatid sa, sa napakaraming lawak ng gawain ng Panginoon. So, what I'm saying, sinasabi ko po ito ngayon, noong araw, if you love, you see, yung priest ay laging may part ng offering ng tao, ng mga tao. Okay? But here's the thing. Okay? Pause muna tayo dyan mga kapatid. Tignan natin kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Para malaman po natin, kasi sabi ng iba, hindi na ako naniniwala dyan sa tithing, kasi sa Old Testament pa yan. Now, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo at hindi mo alam ang connection ng Old Testament sa New Testament. Now, kailan nangyari ito, mga bagay na ito? Alright? Iko-connect natin ito lahat, mga kapatid. Okay, now, saan nagsimula ang first mention ng tithes? Old Testament before the law. That is in the book of Genesis chapter 14. Now, you turn your Bibles in the book of Genesis chapter 14. Okay? Now, so makikita niyo po mga kapatid, ang istorya. Let me just give you the background. Etong si Abraham was called by God, di ba? So, tapos nakipaglaban po ito mga kapatid. Of course, nung nakipaglaban siya, bumalik po siya at nanalo po siya sa labanan. Ngayon, sinalubong siya ng napakaraming kings. At isa sa mga kings na sumalubong sa kanya ay yung King of Salem. And I don't know if you know his name. Melchizedek. Okay? Melchizedek, mga kapatid. Okay? And si Melchizedek ay siya po ang King of Salem. Sinalubong po siya. At ito po ang nangyari, verse number 18 of the book of Genesis chapter 14. Okay? And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. See that? And he was the priest of the Most High God. Who was Melchizedek? All right, you underline it in your Bible. All right? Welcome to the Philippine School of Scriptures. Okay? Now, and he, verse number 19, blessed him. Who is the him? Abraham. Okay? And he blessed Abraham and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. And he gave him what? Tithes of all. You see? He gave him tithes of all.
Alin po yan? Yun yung mga nakuha niya, mga kapatid, sa labanan. Okay? Yan yung mga naipanalo niya, nakuha niya. He gave tithes of all. Now, listen to me now. Hear me carefully. Makinig ng mabuti dito, mga kapatid. Now, is there any command that Abraham heard from Melchizedek to give his tithes of all? May makikita po ba kayo sa Bible na binasa po natin na inuutusan si Abraham na magbigay ng 10% kay Melchizedek? Is there any command? No command. No command. But listen, hold on. Okay. Isang minuto lamang, kapatid. Balikan lang na si Abraham. Who was Abraham? Abraham was called by God from his own native land, Ur. Okay? And the Bible says he was a godly man and a faithful man. Now, bakit tinawag po siya na faithful man, a godly man? Because Ur, kapatid, that's the old Iraq, based on my geographical study. Okay? So, makikita nyo, ang bansang ito, kapatid, ay naniniwala sa polytheism. Polytheism is worshiping many gods. So nagwo-worship sila ng maraming Diyos-Diyosan. Pero si Abraham, naniniwala lamang siya sa isang God, isang Diyos lamang. Okay? Monotheism. Isang Diyos lamang ang kanyang paniniwala. Okay? Kaya ang kinikilala niyang Diyos ay isa lang at sinasamba niyang Diyos ay isa lang. At nakita po ito ng Diyos. God saw it. And God blessed Abraham. You see that? Okay. So kaya mga kapatid, makita nyo, pinapanalo siya nung inutusan siya ng Panginoon, nung siya ay nagsimulang sumunod sa Panginoon. Listen, ang pangako sa kanya ng Panginoon, dadalhin siya sa promised land. So there's a promise. That's a covenant. Bibigyan kita ng lupa, another land, na greater than yours, and your seed will be multiplied. And then personally, you will be blessed, and your seed, the families will be blessed through you. Okay? Tandaan niyo yun, mga kapatid, yung mga covenant na yan. Ngayon, nakita ngayon, mga kapatid, sinalubong. Now, sinalubong, back in the Old Testament, pag kami nag-offer kayo, kapatid, this is part of the culture. Okay? Pag may nag-offer siya ng pagkain, katulad ng ginawa po ni Melchizedek na nagdala siya ng bread and wine, ibig sabihin, you'll stay for a while and we will have fellowship. Okay? We'll have fellowship. Okay? We will talk. Mag-uusap tayo. Magkakaroon tayo ng magandang conversation. Magkakaroon tayo ng magandang fellowship. Now, by the way, kanino magkikipag-fellowship si Abraham? Come on. Kay Melchizedek. Come on, students. Huh? Kay Melchizedek. And sino si Melchizedek? Priest of the Most High. Not only that, he is also a what? He was also a what? King. So at the same time, he is the only person that was authorized to be a king and at the same time a priest. This is not accepted in the Mosaic law. Okay? Walang ganito, mga kapatid. He is a priest, kapatid, after the order of God. Okay? Kaya mapapansin nyo, there is no record of his ancestors in the Bible. But in the Jewish book, sabi nila, meron. Hindi mo na ako magsasalita siyempre sa inyo ng ganun. Okay? Ayoko mag-preach sa inyo na wala sa Bible. Okay? May mga pangalan pa yan sa Jewish book. Okay? Pero kapatid, sa Bible, wala siyang pinanggalingan. We will turn again to the book of Hebrews later on in chapter 7. Then turn to it. Huwag niyo akong unahan, hindi niyo maintindihan. Okay? Now, so here's the thing, kapatid. Si Melchizedek, the priest and at the same time, the king of Salem, that is the old Jerusalem, okay, the king of Salem, and then the Bible says, at the same time, he was the priest of the Most High God. Okay? Ngayon, pagkatapos po nito, sinalubong siya at finellowship po siya
ni Melchizedek. Okay? Now, pagkatapos po siya ipinelosep, sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, blessed po siya ni Melchizedek, which is the priest of the Most High God. Blessed po siya. Maliban na si Abraham, may blessing mula sa Diyos directly, may covenant. And then, blessed pa ho siya ni Melchizedek. Okay, kaya nga po mga kapatid, ang sabi ng Biblia, He gave His tithes. So that is, nagpapahayag po yan ng kanyang permanent connection sa Panginoon. Kaya nga po, yung mga nanggaling kay Abraham, nagpatuloy sila na magbigay ng tithes na in-incorporate na or kinumand na sa pamagitan ng law. Why? Para hindi tayo mapahiwalay doon sa blessing na yun. Kaya nga pag sinabi mo hindi ka naniniwala sa tithes, ay yung tithes sa Bible ay connection lamang ho yan ng blessing. That even in the book of Malachi chapter 3, you will end up sa sinasabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Prove me now herewith. Hindi po ito paghamon. Hindi po ito arrogance. But ito'y salita ng isang merong magandang relasyon sa mga tao. Try me. If I will not open the windows of heaven, the floodgate, the windows of heaven, it's not representing just a small gate. It's a floodgate. You see? So, kapatid, yung tithings, nagpapakita lang na nagbigay si Abraham ng tithes kay Melchizedek para lamang ipakita ni Abraham na I'm connected. Meron tayong magandang relasyon. So, pagpapakita lamang po yan ng magandang relasyon sa Panginoon. You understand? Kapag ka sinabi na, kaya yung iba nagsasabi, nagmamalaki pa, ay salamat, nakalaya na rin ako sa 10%. Anong ibig sabihin? Didi-disconnect mo yung blessing ng Diyos? And kapatid, hindi po ito hiwalay, kapatid. Listen now, hindi po ito hiwalay sa sinasabi rin ni Paul na give. Or sinasabi ni Luke sa Book of Acts, give and it shall be given. See, it's a law of giving. So mga kapatid, may kita nyo, here's the thing. Kaysa sabihin ng iba, ay hindi na kay Abraham lang yan, tsaka mga lahi ni Abraham. Again, it shows the ignorance of the Bible. Galatians chapter 3. Okay? Are you catching up? Galatians chapter 3. Okay? Okay, here's the thing. Verse number 26. Are you with me? Is everybody learning? Okay. Verse number 26. For ye are all the what? By faith were in Christ Jesus. Okay, tandaan niyo yan. We are all the children of God by faith in Christ Jesus. Sapagkat nanampalataya tayo kay Kristo, tayo ay naging anak? Anak nino? Anak ng Diyos. Dugtungan niyo. Baka tayo nanampalataya kay Jesus, tayo naging anak. Anak ni Satanas? My goodness. Anak ng Diyos. John 1:12, but as many as? Who? Christ. To them God gave the power to become what? You see? So, alam nyo, yung mga taong ito nagtataka, bakit sons of God ang ginagamit doon sa John 1:12? Hindi nila alam yung ibang talata. Ngayon, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tingnan nyo sa verse number 28, or verse number 27 muna, para tapusin natin. For as many as have been baptized into Christ, have put on
Christ. Yan ang kalagayan natin. There is neither what? Jew nor Greek. There is neither what? Bond nor free. Now, ito ang kasagutan sa John 1:12. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. No wonder kung bakit sa John 1:12 sinabing, we are sons of God. Ang pinupoint doon ay lahat na po tayo, anak ng Diyos. Did you learn something? Okay. Ngayon, nakay Kristo na po tayo ngayon. Tingnan nyo mabuti. Alright? Now, number 29. And if ye be Christ, kung ikaw ay nakay Kristo na, yan ang ibig sabihin yan, then ye are what? Abraham's seed. Hindi ko alam kung nababasa to ng mga covenanters. Ignoramus. Sabi niya, kay Abraham lang yung pinangako. Okay. Anong pangako kay Abraham? Tandaan yung tatlong pangako, kapatid. Ha? Number 1, land. Promised land. Number 2, now, ano sabi rito? Ye are Abraham's what? If ye are where? Kung nakanino ka? Nakay Kristo ka. Ngayong nakay Kristo ka, ano ka ngayon ni Abraham? Ngayon, ano yung Abraham's seed? Covenant. Wala nang mahirap unawain, kapatid eh. Pinapalabo lang itong nagkukunwa-kunwa rin mahirap unawain ng Bible. Huwag kayo maniwala doon. Because they don't have the Spirit of God. That's what I thought. Okay? Now, you are Abraham's seed. And not only that, because you are Abraham's seed, ye are what? Heirs according to the, you see, promise kanino? Promise kanino? Kay Abraham. You see, so ipinapakita rito mo, kapatid, yung inheritance of salvation is no longer limited to the physical descendant of Abraham. You see? So, sino yung mga physical descendants of Abraham? Jewish people, kapatid. But anyone who belongs to Christ by faith is now Abraham's seed. That's the promise. You see, ano yung content ng promise, kapatid? Listen, ang tatak na tayo ay nasa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. You see, listen, everybody look at this way. Huwag kayong tatawa because this is in the Bible. I think Brother Dennis is right. Kapag ka sinabi niyang inheritance. Sapagkat ang Holy Spirit was given as the what? Brother Dennis, lakasan mo. Hindi. Earnest. Yung sinasabi mo lagi. Earnest of the inheritance. Yan po ang pauna. Ang banal na Espiritu. Because everything, nandyan, ang tatak natin ay if you have the Spirit, you are God's. Ibig sabihin, kasama ka sa mamanahin. So kaya nga, kapatid, kasama kang tagapagmana ng anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Joint heirs. Are you with me? So maliwanag to, mga kapatid. So, makikita natin, yung content ng promise, kapatid, ay yung, of course, the Holy Spirit. Now, isa sa mga ebidensya dyan is that we are already what? Redeemed. We're saved. And we have the what? Eternal. Come on, shout it. It's eternal life. You see, we have the life of the Lord Jesus Christ. You see, because the Bible says in the book of John, sabi niya, ang buhay, ang eternal life ay kay Kristo. Pag tinanggap po si Kristo, nasa inyo buhay na walang hanggan. So what is the inheritance, kapatid? Earnest of the inheritance. Anong pinakang unang-una? Holy Spirit, nasa iyo na. Now, not only that, it is the spiritual blessing na pinahayag ng Diyos kay Abraham na in-extend niya sa lahat ng families that all nations will be blessed. You see? Now, yung nakatanggap, kapatid, ng inheritance, kapatid,
ay iyaan ay kalooban ng Diyos ayon sa kanyang pangako. Hindi sapagkat nahanap po nila ito, kapatid, hindi po. Ito po'y tinanggap nila ng libre. Sapagkat yan ay pangako niya kay Abraham. Okay? Now, listen. So nakikita niyo mga kapatid, nakikita niyo, sabi nila, tinatanggal nila ang Panginoon dito, tinatanggal nila yung nandoon sa ginawa ni Abraham. Now, here's the thing, kapatid. Okay? Kaya sabi ko nga, yung mga hindi naniniwala sa tithings, hindi ka nagbibigay ng ikapo, gusto lamang natin makapagbigay sa Panginoon, na ang tawag nga natin doon ay ano? Ayon sa? Ayon sa? Bukal. Ayon sa, ano pa yung pananalita doon? Dinidikta ng puso. Tandaan po natin, ang puso ang pinakang deceitful. Mapaglinlang sa lahat. You see? So kaya sana maunawaan po natin ang bagay na ito. Na kung sasabihin natin, hindi ako naniniwala dyan kasi, kapatid, hindi ako naniniwala dyan kasi sa Old Testament yan. Alam niyo kapatid, mapalad po tayo na nire-reveal ito sa atin ng Diyos. So akalain mo, kung naniwala tayo doon sa sinasabing, hindi na yan, kasi sa Old Testament yan, ibig sabihin, pinutol mo na. Kaya nga nagbigay ngayon si Abraham ng tent kay Melchizedek sapagkat nandoon yung blessing eh. So it is not just about, kapatid, the 10%. It's about the blessings actually that the Bible in the book of Malachi chapter 3 verse number 10, the floodgate. If I will not open the floodgate. See? Akalain mong yung lahat ng sa Diyos inopen niya sa atin. Floodgate. It is not just about 10% of your money. It's about the blessings. It's about of the person of God. Yung persona mismo yun ng Diyos na inopen niya sa atin. Wala kang dapat ikatakot, di ba? No, anong rason mo na ngayon? Bakit ka magbibigay ng tithes? Sapagkat gusto kong connected ako lagi sa Diyos. Listen now, if I cannot give my tithes, I'm having a hard time connecting myself with God. Sino kapatid? You study the Bible. I said, you go to the book of Haggai. Pag pumunta kayo sa aklat ng Haggai, kapatid, makikita nyo dyan, bakit? All right, let's go. The book of Haggai. Okay? Okay. Verse number 3. Are you with me now? Haggai is right after the book of Zephaniah. And right after the many books after the book of Genesis. Okay, Haggai. All right, verse number 3. Then came the word of the Lord by Haggai. I don't know if you have, if your Bible is self-pronouncing, mapupronounce niya ng tama. Pero sa dictionary, mga kapatid, pwede naman yung Haggai. Haggai. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pero sa aking Bible, sa self-pronouncing Bible, nakalagay dito, Haggai. Okay? H-A-G-G-A-I. Haggai. Okay? Yan. Okay? Are you with me? Para hindi na kayo mahiya. Ano ba talaga? Paano ba talaga ipopronounce? So, nahihiya. Yung iba, pag nagpopronounce, kaya maging mga puti, mga kapatid, yung mga kakulay nito, pagka nag-ano po yan, pagka sila nagme-mention, nagbabasa, naalala ko araw si Brother Jim Brown, sabi niya, then came the word of the Lord by somebody, the prophet. Hindi niya kayang i-pronounce eh.
All right? Saying, is it time for you, O ye, what? To dwell in your sealed houses, and this house lie waste? So what is now the evidence that they already turned their back to God? They make themselves priority. The priority and not God anymore. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Seek ye, Matthew chapter 6. First, the what? Pero makikita nyo rito mga kapatid. Look at this. Tingnan nyo. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your, what is their ways? Ano yung pamamaraan ng mga tao mga kapatid? That is in verse number 6. Study the Bible. Ye have what? Sown much, and bring in what? That is their ways. Ye eat, but ye have not. That's their ways. Ye drink, but ye are not filled with drinks. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with what? Holes. That is their ways. Yan yung pamamaraan ng tao kapatid. Ito ang ebidensya kapatid. Makinig kayo ng mabuti. Ito ang ebidensya na sila'y lumayo na sa Panginoon. This is the evidences that they already turned their back on God. Kaya ang pangunahin nila ay hindi na ang Diyos kundi sarili nila. Ngayon malalaman mo na ito. Kung may kahirapan ka kapatid na magbigay ng iyong ikapo, mahirap na rin ang iyong relasyon sa Panginoon. Huwag kang magkukunwari na malapit ka sa Diyos kung ang simpleng bagay na ito ay nahihirapan ka. Kapatid, I hope I'm preaching the Bible. Ebidensya na malayo ka sa Diyos, kahit na linggo ng umaga, linggo ng hapon, dito ka pantutulog ng tanghali, Wednesday night nandito ka, hindi ho yun ang ebidensya na malapit ka sa Diyos. Ngayon magsasabi, ikaw na magsabi. Ikaw na ang magsasabi kung ano ang connection mo sa Diyos. Gaano ka kalapit sa Diyos? Ang Diyos ba ang unang priority mo sa buhay mo? You can tell. Let's be honest tonight. Let's be honest. Huwag kang masaktan. Kasi pag masasaktan ka, meron pa to sa Wednesday. Masasaktan ka uli. Kapatid, ang pinakamaganda, ang goal ko rito is not to put you to shame, but to put you in a good relationship with God. Maliwanag? See, mula kay Melchizedek, papunta kay Abraham, papunta kay Kristo. Hindi sapagkat na kay Kristo ka na ngayon, tawag nila doon is by grace. Ano kaya yung ginawa ni Melchizedek? Ano yung ginawa ng mga tao before the law? Kung ang alam lamang kapatid, ng ibang mga pastors is law in grace. Kung hindi law, grace. Kung hindi grace, law. Dapat nilang ma-low-tas ang problema nila. See? So you understand this? I hope, kapatid, nakita nyo rito, tignan nyo mabuti. Sa halip na katakutan natin yung tithes, yung pagbibigay ng tithes. Napakaliit nun, kapatid. Para ihiwalay natin ang ating sarili sa isang persona nagbibless ng lahat. Mas nakakatakot yun. Kahain mo, ihiwalay mo yung sarili because of 10%. Nalala ko tuloy nagprograma itong, hindi ko alam kung sa TBL ba yun na, maraming nawala dito sa simbahan pagkatapos mag-retire. Alam mong kinatakutan nila?
yung magbigay sila ng tithe sa kanilang retirement. Nawala sa church because of that. So, hindi. Gaano kalungkot yun? Kalain mo, nakakatakutan mo yung isang bagay na nagkukonek sa iyo para magkaroon ka ng magandang relasyon sa Diyos. Kahit na sabihin nila, hindi na yan pwede ngayon. Oh, bahala kayo, basta ako gagawin ko yan. Kasi ayoko mapahiwalay. Kung ang pagbibigay ko sa Diyos, sa gawain ng Diyos, will make me to pay attention to God and always connected with God, hindi ko aalisan yan, hindi ko atrasan yan. I will keep on going, keep on doing it. Amen? Kaya mga young people, it is not because you don't have much. You might not have much amount, but you should have much what? Connection. Sa 10 pesos, sa 20 pesos, sa 50 pesos, sa 100 pesos, malaki na ang connection mo sa Diyos kung ikay tapat sa Diyos. Magkano ang allowance mo araw-araw? 100 plus kupit. See? So naunawaan niyo kung gaano kalungkot mga kapatid yung umiiwas sa tithes. Naging maliwanag ba ito sa mga hindi nagtatites? Salamat sa amen ninyo. See, you have to pay your tithes. Mali ito sa ginagawa ng Diyos. Okay? All right, so I hope this message is clear. Shall we all stand, please, and let's come to the throne of God, and let's make business with God tonight. Let's come to God.
po, Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang mga narinig po namin. Nawa po manatili ito sa aming puso't isipan at makita po namin, Panginoon, ang biyaya, Panginoon. Makita po namin na hindi po dapat kami lumayo sa isang persona na ugat ng pagpapala, Panginoon. Siyang puno ng pagpapala. We should always remember, oh God, that we are the river and we are not the reservoir. Thank you, oh God. Let the blessings flow through us for others. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. And did you get something from the message? Did you learn? Amen, amen.